Amen. Praise the Lord. At sige po yung malakas na palakpak sa Panginoon na nagbigay sa atin, hallelujah, ng bagong buhay. Praise God. Yung may energy. Hallelujah. Yung tunay na nagpapasalamat dahil dakila ang Diyos. Mabuti ang Panginoon sa ating buhay. Taas natin ang ating kamay. Sabihin natin, Panginoon, salamat po sa iyong walang hanggang kabutihan. Salamat po sa kaligtasan. Higit sa lahat, salamat po sa iyong pag-ibig. Tayo po'y manalangin, Panginoon, napakaraming bagay ang dapat kami ipagpasalamat. At tunay na hindi sapat ang mga salita, O God. Kaya nga po narito ang aming buhay bilang isang patotoo na kami ay tunay na nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo. Salamat po sa biyaya ng kaligtasan. Tunay, O Diyos, handa ka pong iwanan ang 99 para sa isa. At kami nananampalataya na wagas, tunay at totoo ang kaligtasan na pinagkaloob mo sa amin. Hindi ho ito isang kwento na kayang purahin ang panahon. Hindi isang alamat na malilipasan, kundi ang kwento o ang purpose ng kaligtasan mo, Panginoon, para sa amin, isang tunay at ganap na katotohanan. Kaya Lord, salamat dahil ang iyong pag-ibig ang siyang naging dahilan upang kami na naging mga makasalanan ay mabigyan ng panibagong pagkakataon, lalo tigit panibagong buhay, upang ikaw ay makapiling namin at maranasan namin ang mga naisin mo para sa aming lahat. Let's pray in tongues. Hayaan mong yakapin ka ng presensya ng Panginoon ngayong umaga. Maribas sereremon sererebo shakababayarema realalayaremon sererebo realalayaraya orealalayarayarema yareremon sererebo shakababasha orealalayararahaneraya. Batid ng Diyos ang iyong pasasalamat sa Kanya. Batid ng Diyos ang pag-acknowledge mo sa Kanyang kalwalhatian. Batid ng Panginoon, hallelujah, paano ka nagpapasalamat, nagbibigay kapurihan, paano ka nalulugod, kung paano siya ay nagsasaya. Alam ng Diyos kung kaano ka kaligaya ngayong araw na ito sapagkat siya ang iyong Panginoon. Hallelujah. Orema sereremon sererebo shakareya lala rema rema yara yara rara yala la 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 ya yara ya rela mara masekara mon sererebo rabalema yara ya sererema la 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 yara ya la 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 la. There are words that you cannot say, but let it be expressed by the power of the Spirit in your life. Mararayalala
You don't need to understand what is happening. You just need to connect, hallelujah, in the presence of God. There's 1,000 of joy. In the presence of God, hallelujah. Our human mind cannot understand, but your heart, you can feel from your heart. You can sense from your spirit. This is the presence of God. This is not a human intervention, for I believe in the power of the Holy Ghost. Start to believe. Start to believe and you will experience His unfathomable power. You don't need to look at your left and right. Jesus is inside you. He's in your heart. He's talking to you. The Holy Spirit is convicting you of the things that the Lord wants to you. Spend your time. Spend your time in worshiping the Lord. For God is good. God is good all the time. I pray every heart in this room. There will be no treasure of sin in your heart. Because of the word of God. The word of the Lord says, my word will cleanse your heart. Allow the Holy Spirit. Allow the Holy Spirit. No more tears. The time is coming. Hallelujah. That you will not cry anymore because you are sinning before the Lord. You are crying because you are praising Him. You are thanking God for His goodness, for what He has done on your life, for what He's going to do on your family, on your loved ones. Na walang makakagawang ibang tao, kundi ang Diyos lamang sa buhay mo. Marabasi kaliba. We give you our heart, Jesus. Give your heart and soul and spirit to God. Every strength that is within me, from head down to the sole of my feet, it belongs to God. Offer your character. Lord, even my character, I give it to you. Pati pag-uugali ko, Panginoon. Pati attitude ko, Diyos. Gusto kong ibigay sa'yo upang ikaw ang kumilos. Ituwid mo yung mga bagay na nais mo sa akin. Remasika. Ibigay mo ng may kaligayahan sa Diyos yan. Mga bagay na hindi mo kayang gawin, ibigay mo kay Lord. Let the power of the Holy Spirit helps you to do those mighty things. Makamamasika babaya. Rekalalaya. The Lord says in His word, He saw Satan falling like a lightning. And He can see those who are truly rejoicing, those who are true, those who are genuine. Mashakabade baba, mashakararaya lalaya, remasika babayante. Oh, thank you, Lord. Paraya lalaha, pare makamaraya. Oh, thank you, Lord. Remama. Oh, you are good. You are good. You deserve the
For you are never far away. You're always reaching. Naiintindihan mo ba ang sinasabi mo kay Lord ngayon? Covered. I pray that the Holy Spirit is interpreting to you in your heart, what does it mean? Just open your lips and say, and you are never far away. You're always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in you. For the last time, let's all together say, I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your love, forever safe. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ora masikadadahande. Salamat po, Diyos. Salamat, O God, sa iyong presensya sa aming mga puso. At ngayong hapon, salamat sa iyong salita na aming kalakasan. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Sige po, makakaupo na po tayo. Glory to God. We declare, amen, that the power of the Lord cannot be limited. It's only Satan's power that has been defeated. O Remahante. Hallelujah. Kaya sabi mo sa katabi mo, empowered ka talaga. Amen. So sa ating pong pag-aaral, sa loob ng buwan ng Mayo, amen, ay nakita natin yung tunay na kaligayahan. Kaya tingnan mo yung katabi mo, maligayang-maligaya na. Tama ba? Tuwan-tuwan na. Kaya sipag na sipag yan eh. Sabi mo sipag na sipag ka ngayon ah. Praise God. Kasi naunawaan natin that gifts are being given. Pero alam niyo po, yung kaligtasan ang tunay na source, ang tunay na dahilan ng ating kaligayahan. Maraming pwedeng magbigay ng joy. O yung iba, happiness. Pero alam niyo po, yung happiness, panandalian lang yan. Mamaya happy ka, bukas hindi na. Sino gano'n ng high school? Sabi mo, ayaw mo ng sobrang masaya kasi alam mo, mamaya, baka may kapalit na sobrang kalungkutan. Pero sabi mo sa katabi mo, hindi na ngayon. Ang kaligayahan natin ay panghabang panahon. Amen? Pangmatagalan. Pangpatibayan. Hindi tayo malulungkot ng anumang issue ng mundo. May laman o wala ang wallet mo, maligaya ka. Tingnan mo yung katabi mo kung may laman yung wallet niya. Wag na.
Kaya kanina, sa binasa po natin, grabe doon ko nakita yung kaligayahan talaga ng Panginoon. Kung tayo tinuturuan ng Diyos ng tamang kaligayahan, lalo't higit ang Diyos naliligayahan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, maligaya ang Diyos sa iyo. Masaya siya na nakita ka niya, natagpuan ka ng Panginoong Hesukristo at sigurado siya sa magandang gagawin niya sa buhay mo. Alam niyo po, ang Diyos natin, hindi siya namimili ng ililigtas. Iniligtas niya po ang buong sanlibutan. Amen? Kaya sa binasa natin kanina doon sa word ng Lord, si Jesus Christ, He is with the sinners. Nakikikain, salamuha. At dahil nga doon, natanong siya nung ibang mga Pariseyo, bakit daw ang Panginoong Hesukristo ay nakikisalamuha sa mga makasalanan? At doon niya sinabi, out of 100, pag may naligaw na isa, iiwan niya yung 99 at hahanapin niya ang isang nawala. At alam niyo kagandahan, hindi niya pinalo pabalik. Sino dito yung nahanap noon ng kanyang mga magulang? Pagka hinanap, may dalang pat-pat ba? Alas 2, pinatutulog kita. Ay, nangangapit bahay ka. Naalala ko tuloy yung kababata ko. Ano po yun, talagang close kami nung bata kami. At palaging gusto niya makipaglaro sa akin. Ang laro namin ay bahay-bahayan. Alam niyo yung mga kumot namin, butas-butas na yung mga dulo. Kasi sinasabit sa pako. Uy, ginawa mo rin niya. Sinasabit po namin sa Tapos nagagalit yung nanay namin dahil nga butas-butas na. At ang nakakatuwa lang sa kanya, nakikita pa lang niya yung lola niya, tumatakbo na siya. Pauwi. Pat-pat pa lang, amen. Pero si Jesus, nung makita niya yung isang tupa na naligaw, ay hindi niya pinalo pabalik. Instead, He carried the sheep in His shoulder. Sabi mo sa katabi mo, palagi kang i-carry ni Lord. Kasi minsan, alam nyo, hindi alam ng Diyos paano ka makakabalik. Ay hindi mo alam paano ka makakabalik. Yung tupa, they know the voice of their shepherd. And dahil siya ay naligaw, minsan hindi na niya alam paano bumalik. Kaya tayo, pag tayo nagkakamali, tayo naliligaw, minsan hindi mo alam paano bumalik sa Diyos, huwag ka mag-alala. Dahil isa lang kalooban ng Diyos ang makabalik ka. Amen? Sabi mo sa katabi mo, basta huwag kang magwawala. Kasi iba yon, iba yung naligaw sa nagwala. At gayon po pag-ibig ng Diyos, ikikerry ka niya in His shoulder. At yun, para sa kaligayahan niya, para mapuno ng joy muli ang kanyang puso, ay isisigurado niya na makakabalik ka. Amen. At para naman po dun sa inaaral natin na Luke 10:17, may tatlong bagay na ipinakita na si Jesus dito. Number 1 is the defeat of Satan. In Luke 10:17, may sumasabit. Luke 10:17. The 72 returned with joy and said, Lord, even the demons submit to us in your name. And sabi ni Jesus, He replied in 18, I saw Satan fall like lightning from heaven. So it's a total defeat na nakita ng Panginoong Hesukristo sa kapupuntahan ni Satanas. And number 2, ano pa pinakita ng Diyos sa atin sa mga pinag-aralan natin is the power of the disciples over demons.
Sabi mo sa katabi mo, may kapangyarihan ka. Over demons. Over the devil. Amen. Napilit bagang bumubulong sa'yo ng mga negatibong bagay. Pilit na sinasabi sa'yo na wala kang magagawa. Pilit na guguluhin ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo. But you can cast them out. Sabi mo, cast them out. Sabi natin, by the finger of God. Gesture, by the finger of God. I cast out demons. Sabi nga, layas! Huwag mo ituloy yung katabi mo. Palalayasin natin kasi ang trabaho ni Satan ay manggulo sa buhay natin. But God has given you the power to trample down snakes and scorpions. All authority has been given unto you. But you cannot do it alone. You can do it in the mighty name of Jesus. Amen. Number 3, ano pa? Victory or assurance ng kingdom ng Diyos sa buhay mo. So una, pinakita sa atin ang defeat of Satan. Pangalawa, the power of the disciples over the demons in the name of Jesus. And pangatlo, yung victory or yung assurance ng tagumpay mo na kay Kristo. Amen? Wala ho sa pinag-aralan. Minsan kasi pinangahawakan natin na tapos natin. Pero hindi pala yun ang magbibigay ng katagumpayan. Salamat dahil nakatapos tayo. Pero dahil sinamahan tayo ng Panginoon. So kung makakatapos tayo dahil sa biyaya ng Diyos, salamat. Pero ang gusto ipaalam sa atin ng Lord ay victory or assurance ng kingdom ng Diyos. Alam niyo ba that you are a member of His body? Tingnan mo yung katabi mo. Member yan ng body of Christ. Amen. So we are not a member of any religious organization or denomination. We are a member of the body of Christ, wherein Jesus is the head and we are His body. Kaya napakasarap na maintindihan natin na ang sinasamba natin na Panginoon, iisa, sinasamba natin siya sa Espiritu at katotohanan. At wala tayo dito sa BMI Hotel because of religion. We are here because we are the member of the body of Christ. Sabi mo sa katabi mo, member ka. Ng organization. Member tayo ng body of Christ. Tingnan nga po natin Ephesians 5:30. Sige, basahin natin 1, 2, 3. For we are members of His body. Praise God. We are a member of the body of Christ. Romans 6:13. Sige po, basahin natin 1, 2, 3. Offer the parts of your body to sin as instruments of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer the parts of your body to Him as instruments of righteousness. Ayan. Kaya alam niyo po, once we are saved by the Lord, kaya nahihiwalay tayo sa gawa ng mundo because in the world are full of sin. Pero tayo, na kay Jesus Christ, anong sabi ng Panginoon? Do not offer the parts, even yung part lang ng body mo. Do not offer the parts of your body to sin or as instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer the parts of your body to Him as instruments of righteousness. Kaya alam niyo po, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yung journey ko ngayon dito sa aking kumpanya ay
nililiwanagan ng Diyos yung puso ko. Amen. Na hindi dapat tayo maging kabahagi ng anumang maging instrumento ng anumang wickedness. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil siya ang nagliligtas sa akin. Sabi mo sa katabi mo, palagi kang ililigtas ni Lord. May mga bagay na gustong ipagawa sa atin na kalikuan, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos sa iyo, mismong ang Diyos, sabi nga ng 2 Corinthians 10:13, He will make out. Amen. Siya ang gagawa ng way out para hindi ka makagawa ng ikasasama o ikapapahamak mo. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, ganyan ka kamahal ni Lord. Colossians 1:18. Okay, basahin natin. 1, 2, 3. And He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. Amen. Sino daw ang head? Jesus. He is the head of the body. Ibig sabihin, head of the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. Alam niyo po ba kung ano anong tawag doon? Ang senyales na ang isang, di ba yung mga kingdom ay naglalaban-laban noon na panahon. Di ba nag-fight sila, yung mga tribe. Ano ang senyales na yung isang tribo ay natatalo or isang nation ay nagagapik? Pag napugutan ng ulo ang kanilang leader. Pag halimbawa nakakita sila ng katawan na nakasabit pero wala yung ulo, ibig sabihin, it's a sign na mayroong nananalo. Kapag nahuli ay leader, hindi naman binabaril o sinasaksak eh. Anong ginagawa? Pinupugutan ng ulo. Kasi mahalaga sa kanila yung beheaded. Bakit? Doon nila nakikita yung senyales ng katagumpayan. But praise and glory to God, si Jesus Christ, all victory are Him. Sabi doon, He might have the supremacy. Amen? So, hindi siya matatalo ng kahit na sino man o anumang kingdom. But Satan, is not just beheaded. Hindi lamang siya pinugutan ng ulo. Si Satan mismo kinulong. Buong katawan niya, even his cohorts are already defeated. And that, sino dito yung nakakapag-rejoice kahit hindi pa niya nakikita yung grades niya? Nagre-rejoice ka na, sabi mo, yes, graduating yung anak ko. Hindi mo pa nakikita yung grade. Kaya niyo bang mag-rejoice? O kinakabahan yung puso mo? Parang nga hirap pong mag-rejoice kapag hindi mo pa nakikita yung triumph or yung sure victory unless makita mo. So with us, in Christ Jesus, ito po ang good news niya. Kahit hindi mo pa nakikita yung sure victory, gusto niyang i-assure sa'yo, panalo ka na. Sabi mo sa katabi mo, tagumpay ka. At magtatagumpay ka pa sa mga darating na panahon. Why? It's not because of your excellency, it's because of Jesus. Niregalo sa'yo yan. Pinagkaloob sa'yo yan. Ngayon, kailangan gamitin mo, kailangan mong magamit ng may kaayusan o sa tama o sa nararapat. Amen. Kaya ang rejoicing is possible for us even if we don't see it because we already have it. Sabi sa katabi mo, meron na. Sabi sa kabila, meron ka ng boyfriend. Nagkahiyaan pa yung mga dalaga. Ang dami po natin mga dalaga dito. Praise God.
Amen. Kaya kahit po minsan, di ba, kahit hindi mo pa nakikita yung lupa, pero may title ka, alam mong sa'yo yon, masaya ka na. Sino dito ang merong bank account? Sino dito nakakita na sa bangko mo ng 5 digits? Yung dalawa doon, decimal point. Kayo ayaw nyo talaga maniwala. Kaya nyo bang maniwala one day, isang araw, magkakaroon ka ng, including yung decimal point, ng mga 7 digits sa inyong bank account? Alam nyo, pag nakita nyo, halimbawa may nag-transfer sa bangko nyo, 50,000 dirhams has been transferred to your account. Magre-rejoice ka? Hindi. Depende. Baka nagkamali lang, Lord. Baka bawiin din. Parang hindi mo alam kung tatawagan mo ba yung bangko or tatawagan mo yung kumpanya mo. Pero what if may makita kang ganon sa bank account mo? Maliligaya ka din, di ba? Kahit hindi mo nakikita yung tunay na pera. Tama. Digit lang naman nakita mo, hindi naman pera. Alam nyo ba na digit yon? Number lang yung nakita mo, hindi pera. Pag kayo tumatanggap ng sweldo, ano nakikita nyo? Pera o wala? Di ba sa bank, sa message, ang matatanggap mo lang, digit lang na natanggap mo na yung sweldo mong ganito, pero wala dong pera. Kaya sa bangko, sa inyong bank account, nakikita nyo lang dyan, digit. Unless bayaran ka ng cash. Nandun pa lang ang tunay na pera. Pero sa Diyos, kahit nakikita mo pa lang yung digit, nakikita mo pa lang nasusulat, ito ang pangako niya sa'yo. Kahit hindi mo pa nakikita, siguradong sa'yo yon. Amen? Ganyan ang Panginoong Hesukristo. Kaya wala kang dapat ikalungkot. Wala kang dapat ikadoubt. Abay, Lord, kung ibibigay mo sa akin ay ako'y maligaya. Bakit ko tatanggihan niyang pagpapala ng Diyos? Amen. Kaya mamaya, I pray, may matransferan dito. Nang ano? Teka, amen kayo ng amen. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Sige, bahala na kayo. Ano ba gusto niyo i-transfer? Titulo ba yan? Bahay at lupa ba yan? Pero ang gusto ipalam sa inyo ng Diyos, ang tunay na kaligayahan ay hindi ang material ng mundo, kundi yung kaya mong magtiwala at kaya mong maniwala, malaking regalo ng Diyos yan sa'yo. Amen? Kasi yung iba, meron na nga, ayaw pang maniwala. Hindi ba? Kaya hindi siya nagiging masaya. Pero tayo kahit wala, may biyaya ng pananampalataya sa puso mo na kahit hindi mo nakikita, nagre-rejoice ka. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, makikita mo. Okay, praise God. And there are 2 assurances that I would like to share this afternoon. Number 1, the assurance that your name will remain. Remember, yun po yung mahalaga. Kailangan ma-remain yung pangalan mo. Kailangan hindi ito mabura. Amen. Bawal ang eraser. At bawal ang liquid eraser. Paano? Ano ba yung assurance na binigay ng Diyos sa iyo na yung pangalan mo pwedeng ma-remain or kailangan ma-remain? Number 1, in Christ, you have the divine power against Satan. In Christ, you have the divine power against Satan. Remember, ang Diyos, ang gusto niya manatili yung pangalan mo sa libro ng buhay. Tama? Tama po ba? At syempre siya nagsulat nun libro niya yun. At sabi niya, lahat, gusto ko makasama ko. Kasi nilikha ko to, mahal ko to. Isa lang ang kontra ng kontra palagi sa'yo. Huwag man tingnan yung katabi mo, hindi siya. Isa lang palagi ang kontrabida sa buhay natin.
At sa movie, ano sabi ni Bishop ang kontrabida? Nananalo sa una. Pero sa huli, si Satanas lang ang kokontra at kokontra palagi sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, tandaan mo yan. Hindi ako ang kontrabida mo. It's always Satan who will be always against your future. Who will always against your prosperity. It is Satan who is always against your peace. Amen. Si Satanas laging against. Akala mo ba lagi kayong tandem? Ewan ko rin, meron din naman gano'n, nakikitandem. Dati tayo gano'n, no? Tandem tayo with Him. Because we are blinded. But now we are in Christ. Sabi mo sa katabi mo, you have the divine power against Satan. Si Satanas, kunwari friendly. May inaalala ba kayong kaibigan na ganyan? Kunwari friends kayo. Pero at the end, dinideceive ka lang pala. Okay, wag niyo na alalahanin niyo. Kasi lahat tayo nabiktima. Lahat tayo dito sa mundo, nabiktima ni Satanas. Nabiktima tayo ng kanyang kasinungalingan, amen, at ng deception. So the work of Satan is to bring you into his kingdom. Isa lang ang gusto ni Satanas sa'yo. Kokontrahin niya palagi yung mga bagay na ikalalapit mo sa Diyos. At masaya siya sa mga bagay na ikasasama niya sa'yo sa kanyang kaharian. Amen. Satan's strategy, kanina nabasa ko doon sa post ni Ate Malo, sabi doon, Satan's strategy is simple. Ano daw? He makes sin looks normal and make the righteousness looks weird. Totoo nga, no? Yung kasalanan kay Satanas, tutulungan ka niya na tingnan mo lang na normal lang yan. Kaya makikita niyo po sa mundo, ang dami ng wickedness na nagiging normal. Buti na lang yung katabi mo ay... Ang tawag po namin nung high school, AB normal. Above normal. So, si Satan, ang i-impress sa puso mo, okay lang yan. Minsan, sasanayin ka lang yan na dyan na ang maging buhay mo. Kaya nang dumating si Jesus Christ, inilalagay ka niya sa magandang kalagayan, parang sabi mo, hindi ko kaya kasi nga hindi yun yung nakasanayan mo. Pero kung bibigyan mo ng pagkakataon ang Holy Spirit na kumilos sa buhay mo, masasanay ka rin sa kabanalan ng Diyos. Amen? Ma-enjoy mo din yung righteousness. Hindi ka na, alam mo yung pagsisinungaling, hindi ka pa nagsisinungaling, parang humihingi ka na ng tawa dahil ayaw mo magsinungaling. Dati, nag-iisip ka pa paano ka magsisinungaling. May ganun pa ba ngayon? Paano nga ba tayo Paano ko nga ba sasabihin kay boss na gusto kong umabsent ngayon? Nang hindi ako nagsisinungaling. Praise God nga, sabi ko, tinuturuan at sinasamahan tayo ng Diyos. Amen. Na mabuhay ng naayon sa kanyang kabanalan. Ano pa? Satan makes sin easy. Nung nasa mundo tayo, mas madali ang magkasala kaysa makasunod sa Diyos. Di ba mas madali ang magalit kaysa magpatawad? Yung magalit, seconds lang pwede, pero yung magpatawad, taon na hindi pa makapagpatawad. Sabi sa katabi, magpatawad ka na. Mas madali ang manira ng kapwa, pag-usapan ang buhay ng may buhay, kaysa pag-usapan o kagalakan mo o maging bahagi ka ng kaligayahan ng tagumpay niya. Ayun naman ay nagtagumpay dahil doon. May backer yan. May mga kickback yan. Di ba gano'n yung buhay po natin noon? Mas madali yung magkasala tayo kaysa sa, alam mo yun, yung
makigalak ka sa kagalakan ng iba. So kung nagtatagumpay ang kapatid mo, sabi mo, maging masaya ka sa kanya. Basta tagumpay na galing sa Diyos, ha? Siyempre, Kristiyano na tayo eh. Pero yung tagumpay na hindi sa Diyos, siyempre, hindi mo kagagalakan yun. Kaya lang, parang sa mundo ganon, mas madali ang magkasala kaysa sa makasunod sa Diyos. But praise and glory to God. Sabi mo sa katabi mo, sa biyaya ni Lord, nagagawa natin. Amen. Amen. Nagagawa natin na makasunod sa kanyang kalooban at nagagawa natin na malaman ang naisin ng Panginoon. Tingnan nga natin ang Matthew 28 verse 18. Matthew 28 verse 18. Sabi doon, Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. 19. Therefore, all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. 20. And teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. Anong mas madali? Ang humayo o matulog sa bahay? Kaya Nelbert, ba't natawa ka? Saan ka ba natutulog? Sa sasakyan? Amen? Ano ba ang mas madali? Ngayong Kristiyano na tayo. Sabi mo sa katabi mo, kaya natin to. Pusher kita. Yang katabi mo ang accepted na pusher. Pusher sa paglilingkod sa Panginoon. Colossians 1:12. Colossians 1:12. Giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in the kingdom of light. Ayan. Alam niyo po, walang ibang gusto si Satan kundi ang maging ignorant ka sa salita ng Diyos. Pero sa biyaya ng banal na Espiritu, sabi mo sa katabi mo, malalaman mo lahat ng kalooban ng Diyos sa buhay mo. 1 John 5:18. Ano ba ang sabi ng 1 John 5:18? Okay, basahin natin. 1, 2, 3. We know that anyone born of God does not continue to sin. The one who was born of God keeps him safe, and the evil one cannot harm him. Ang ganda pala nitong verse na to. Yung iba kaya hindi nagagandahan kasi negatibo ang dating sa kanila. Nung anyone born of God does not continue to sin. Negative ang dating sa iba. Pero alam nyo, binigyan ka ng Diyos ng assurance dyan. Sabi mo sa katabi mo, may assurance si Lord. Anong assurance ng Panginoon? The one who was born of God keeps him safe. And the evil one cannot harm him. Ibig sabihin, hindi na makakagalaw si Satanas sa buhay mo. The wickedness cannot work into your life if you are born of God. Amen. Sabi sa katabi mo, we are born of God. Magkakapatid tayo sa Panginoon. Ang trabaho na lang ni Satanas ay bigyan ka ng consciousness sa kasalanan. But in Christ, hallelujah, ang ibinigay na sa iyo ng Lord ay yung consciousness mo into His righteousness. And that's the reason of or assurance that your name ay hindi mabubura or your name will remain in the book of life. Kaya yung sabi ng kanta ng Living Hope, sabi ng verse 2,
Living Hope, yung ano doon. Sabi nun, then came the morning that the seal that promised, your buried body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me. Ang roaring lion, kung wari lang yan. Si Satan is like a roaring lion. Kung wari sabi sa katabi mo, tatakutin ka lang. Pero wag kang matatakot. Amen? He's like only a roaring lion. Kaya sabi ng Jeremiah 29:11. Ano po ang sabi ng Jeremiah 29:11? Alam nyo to. Kung alam na alam natin to, mas alam ng Diyos yan. Okay? Anong sabi ng Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Alam ba ng Lord kung ano yung plano niya sa'yo? Alam po ba ni Lord kung ano yung gusto niya mangyari sa buhay mo? Alam ni Lord yung kasi siya yung nagplano eh. Ikaw ba nagplano ka tapos hindi mo alam? Teka, plano namin pumunta sa Carrefour. Tapos nung inaaya ka na tara sa Carrefour, hindi ko alam yan di ba ikaw nagplano, pupunta tayo sa Carrefour. Tapos sasabihin mo nga, hindi mo alam. Alam niyo ba na alam ng Diyos ang plinano niya para sa'yo? At sabi ng word ng Lord, ang plano ko sa'yo ay pagpalain ka and not to harm you. I know that. Ngayon, bakit hindi nangyayari? Dahil ba kay Lord? Sa tingin niyo, dahil kay Lord, kaya hindi nangyayari yung plano niya sa'yo. Ano sagot niya? Dahil ba kay Lord? Kaya, Lord, ikaw lang may dahilan, kaya hindi nangyayari sa akin ang plano mo. Are you sure? Sabi, teka lang, alam ko ang plano ko sa'yo. Sabi ng Lord, my plans for you is to prosper you and not to harm you. Bakit nasa harm ka ngayon? Bakit hindi ka prosperous ngayon? Dahil ba plano ng Diyos yun? Teka, I know my plans for you My plans for you is to prosper you and not to harm you. Alam niyo po, kung hindi nangyayari sa atin, ang plano ng Diyos is not because of God. It's because of us. Either hindi mo ina-align ang buhay mo sa kalooban niya. Kaya sabi mo sa katabi mo, sa susunod, aalamin mo yung plano ng Diyos sa'yo so that you can be aligned into His will, sa will ng Panginoon sa buhay mo. And remember this, God did not plan to harm you. Sabi mo sa katabi mo, God did not plan to harm you. Kasi yung iba maririnig mo kasi po pinahihirapan ako ng Diyos. Ulit. Baka po inallowed ng Diyos sa akin na mapahamak ako. Ano ulit? Sabi mo sa katabi mo, God did not plan to harm us. His plan is to prosper us. That's why in Christ you have His divine power against Satan. And number 2, you have divine protection from Satan. Sabi natin, divine protection. Hindi i-allowed ng Diyos unless umalis ka sa edge of protection niya sa buhay mo. Alam niyo po, ang pagiging safe or protection is not on someone else's place. Yung sabi mo ba, pag umuwi ka ng bahay, protected ka sa bahay mo. Are you sure? Sigurado kayo? Na kapag umuwi ka sa bahay mo, protected ka kasi prinotection na ng Diyos yung bahay mo. Ngayon nga, ang daming, di ba nung nasa Sharjah, ang daming mga nalubog. Hindi ba sila prinotection na ng Diyos? But alam niyo po, the protection of God is in the place.
It is in His instruction. Kapag may instruction ang Diyos sa'yo, nandun ang protection niya sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, yung instruction ng Diyos, ang protection mo. Kasi alam niyo po kung ano ikinapapahamak natin, yung pag-disobey natin. So the protection of God isn't just the place. Is it in His instruction? Kapag hindi tayo sumunod sa kanyang instruction, panigurado may kapahamakan na naghihintay sa atin. Pero kapag kasunod ka ng sunod sa instruction ng Diyos, sabi mo sa katabi mo, sigurado ang protection mo. Sabi ng James 4:7. James 4:7. Submit yourself then to God, resist the devil, and he will flee from you. Yung iba, nagre-resist lang sa devil. But you know, the very first thing that you need to do is to submit yourself to God. Kasi kahit anong laban mo kay Satanas, kung hindi ka magsasubmit sa Diyos, nakikipagbuno ka lamang. Alam mo yung away na alam niyang siguradong panalo pa rin siya sa'yo. So you need to submit to God. Resist the devil and he will flee from you. His protection is not just in the place or anywhere. God's protection is in His instruction. Ano ang sabi ng Psalm 91 verse 1? Psalm 91 verse 1, He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. He who sometimes comes, sometimes lang, nagbo-boarding house lang siya. No, ang sabi doon, you dwell in the shelter. And alam nyo bang ang shelter can be moved from one place to another place? That's how the Israelites were sheltered. Nang nagjo-journey sila ng 40 years, paano sila shelter ng Lord? They are moving from place to place. At alam niyo maganda, pag sinabi ng Diyos na pumunta ka doon, nandun ang protection niya. Kaya sabi mo sa katabi mo, mahalaga ang instruction at mahalaga ang pagsunod. Alam niyo po, when God saved us, He didn't just save us partially. Ang pagliligtas ng Diyos ay hindi installment. Nang niligtas tayo ng Diyos, He wants total salvation for you. Pero ayaw din ng Diyos na pababayaan mo ang kaligtasan na tinanggap mo. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong pabayaan. Kasi nga, yung iba, sinasabi, pwede pa magkasala kasi merong kaligtasan. Pero alam nyo, ang tunay na niligtas ng Diyos, total salvation ang tinanggap niya. Amen? You need to take care of it and to fight a good fight of faith. And maintain, ano ba yung biyaya ng salvation na pinagkaloob sa iyo ng Panginoong Jesus. Kaya kanina yung kanta, sabi doon, ano yan? My weakness covered by your strength. Yun nga ba? Sige nga, kanta niya ulit. Ayan, tapos sabi niya doon, you are never naging far away, di ba? Tapos, God is always reaching you to save. Ngayon ito, sabi doon, my weakness covered by your strength. Minsan, naiiyak ako dito kasi sabi ko, Lord, parang nagiging mahina ako. Pero hindi pala yun ang gustong sabihin ng Diyos sa'yo. Ang sabi niya, yung kahinaan mo, lumalakas dahil kino-cover ka ng strength niya. Ibig sabihin, nawawala yung weakness mo dahil napapalitan ng strength ng Diyos na kino-cover niya sa'yo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi mo pwedeng sabihin may weakness tayo. Kasi yung weakness, kino-cover ng strength ng Lord. May weakness pa ba o wala na? Wala na! Kaya sabihin mo sa katabi mo, wala nang weakness. Nako-cover up
ng strength ng Diyos. Minsan kasi dinadahilan natin, weakness ko yan eh. Kasi nga yun ang intindi mo sa weakness, kahinaan mo. Yes, all of us has weakness. Pero sinasabi ng Diyos, kahit may weakness ka na kaya kong i-cover ng aking kalakasan para hindi ka manatili sa kahinaan na yan. Yan ang gustong sabihin ng Diyos sa atin. Iba ginagawang excuse yung kanyang weakness. Sabihin mo sa katabi mo, never again. Sabi ni Paul sa 2 Corinthians 12, 9 to 10. But he said to me, my grace is sufficient for you. For my power, kapangyarihan ng Diyos, is made perfect in weakness. Whenever there is weakness, the power of God is moving. Palaging nagiging perfect. It made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses. Hindi dahil nanghihina siya, kundi dahil napapatunayan na niya na ang kapangyarihan ng Diyos bumabalot sa Kanya. Amen? Amen? Ang ganda niya, no? The Christ power may rest on me. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi mahirap magsimba. Nawala na. Hindi ho mahirap maglingkod, wag mong sabihin may kahinaan ka. Totoo yun. May mga bagay na may kahinaan ka, pero mas may katotohanan pa doon. Yung kahinaan mo, kayang i-cover ng kalakasan ng Diyos so that the power of Christ will rest in you. Kaya ang sabi doon, that's why for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardship, in persecution, in difficulties. For when I am weak, sinabi ba ni Paul, then I am weak? Ano sabi niya? When I am weak, then I am strong. Palakpakan po natin ang Panginoon. Learn the divine power is in you and the divine protection of God is in you. Tayo po lahat ay magsitayo. And awitan natin si Lord ng Living Hope.